Flowers Instant Bright, Part 35. Bon, para sa'yo. I look at her when she entered the house. She's holding a white rose which she obviously picked up from our garden. She gave me her sweetest smile, showing her incomplete teeth. Napanood ko kasi sa TV na dapat daw bigyan mo ng flowers ang taong gusto mo. Her innocent words struck something in me. At such a young age, my heart started to thump like hell and recognized that it was a no ordinary heartbeat. That those were because of happiness and love. At such young age, I knew it would be her that I would marry when I grow up. With burning cheeks, I responded, "Are you telling me that you like me?" She did not even hesitate to nod. "Oo, kasi sobrang bait mo sa akin. At hindi mo ako inaapi kahit mahirap lang kami gaya ng napapanood ko sa TV." Sagot niya bago siya lumapit sa akin at ibinigay ang pinitas na bulaklak. "Binibigyan mo rin ako ng masasarap na papagkain, tapos nakikipaglaro ka pa sa akin." Dagdag niya at muling bumungis-gis. Her smile was as radiant as the morning sun. It was so innocent, so lovely. Something I wish I have. "Thank you." I couldn't stop myself from smiling. Wait. I jumped out of the couch and went to a nearby vase and pulled a sunflower. Pagkatapos ay hinarap ko siya at hindi napigilan ng pag-iinit ng magkabilang pisngi ko. "This is also for you, Kay." I saw how her eyes glimmered in bliss as she accepted the flower. "Gusto mo rin ako?" Tila hindi makapaniwalang sabi niya. I gave her a nod and my sweetest smile. "Yes, I like you, Kay. I like you more than anyone else in this house." Pagtatapat ko sa kanya. I know I was too young to know love back then, but I am sure my words were genuine. She was the only one I let in my circle, the only one I let break through my walls. Kung ganun, asawa mo na ako? Nakangisi niyang sabi bago ko nilapitan at iyakap ng mahigpit. "Mag-asawa na tayo, gaya ng sa napapanood nating palabas," dagdag niya. I shook my head at her. "No, hindi pa." Tanggi ko sa kanya. At bago pa man maglaho ang mga ngiti niya ay muli ako nagsalita. "Pero kapag malaki na tayo, pwede na." I grabbed both of her hands and gently pressed them. Tinignan ko ang nangungusap niyang mga mata. "I promise na ikaw ang magiging asawa ko paglaki natin." Marahan siyang tumango, kasabay ng panunumbalik ng masigla niyang ngiti. "Promise mo yan ah?" "I promise." Pangako ko sa kanya bago ko inilapit ang mukha ko at tinalikan niya siya sa pisngi. Dahil sa ginawa ko ay mabilis na nag-init ang pisngi niya sa hiya. Agad akong humakbang palayos sa kanya. Sorry, hindi ko na natapos ang dapat sana'y sasabihin ko nang bigla niya rin akong halikan sa pisngi. Bumungis siya sa akin at kumindat. "Pangako ko rin sa iyo yun, Bon." Dahan-dahang bumukas ang talukap ng mga mata ko, kasabay ng paggulong ng isang butil ng luha sa aking pisngi. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. I know we made that promise when we were kids, pero kahit na napakatagal na ng pangakong yun, hindi ko pa rin yun nakakalimutan. Sariwang-sariwa pa rin sa isipan ko ang mga salitang binitawan namin sa isa't isa. At kahit gaano pa katagal, ay pangahawakan ko ang pangakong yun. I will never give it up. Huminga ako ng malalim para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Dreaming of her has reminded me of the pain and longing I have been trying to ignore for years. Babangon sana ako nang maramdaman kong may nakapulupot sa tiyan ko. And when I looked down to check, I saw Christine peacefully sleeping while hugging me. I can still hear her little snores. Siguro'y napagod siya kagabi. I bit my lower lip when my guilt started to eat me up. Muling bumigat ang nararamdaman ko dahil hindi ko na alam kung ano ang ginagawa ko. I don't want to admit it, but I think I am using Christine to cope up with the sadness and longing I have for Kay. I think I am self-consciously using her to temporarily fill in the void that was left inside me when Kay disappeared in my life. Marahan akong bumuga ng hangin bago ko maingat inalis ang kamay niya. Tsaka ako dahan-dahang bumangon para magtungo sa banyo. There, I stared at myself in the mirror and I started wondering about Kay's whereabouts. Mula na maglaho siya na parang bula,
ay wala akong ibang hinangad kundi ang makita siya. I used every possible way I could think of to find her. I've spent hundreds of thousands hiring investigators and detectives to find her, but I still wasn't able to find her. Well, I don't have any documents that could point out to her identity. All I could give them is sketch of her face and nothing more. Nasaan ka na, Baki? Naibulong ko na lang bago ako pumailalim sa shower. At habang hinahayaan ko ang lamig ng tubig na yakapin ang buong katawan ko, ay lumitaw ang imahe ni Christine. Guilt, then it started eating me up again. Gusto ko nang itigil ang ginagawa namin. I don't want to use her anymore, but a part of me doesn't want to end it. This has been the very first time I have ever felt that I could use someone to mask the scars of my past. I feel bad for using her, but I couldn't think of any other ways to fill the void inside me. Masama na kung masama, but I will make sure of her till I get used to the void inside me. Till I someone learn to accept the fact that came might not come back anymore. Pagkatapos kong maligo ay nagsuot na lang muna ako ng robe at bumaba sa kusina para magtimpla ng kape. I need something to warm me. Pagkababa ko ay nadatnan ko si Lolo na nakaupo sa couch at sumisimsim ng kape niya habang nanonood ng morning news. Good morning, Lo. Bati ko sa kanya at lalagpasan na sana siya nang magsalita to. How are you feeling right now? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung para saan ang tanong niya kaya pinili kong wag na lang sumagot. When are you coming back to Europe? Pag-iba ko na lang ng usapan. I mean, you still have business there. Tumingin siya sa akin habang umiinom ng kape, sabay kibit ang balikat niya. I don't feel like going back any sooner, Iho. Bakit? Mabilis kong tanong at hindi ko naitago ang iritasyon sa boses ko. Well, I don't personally hate his presence in my house, but right now, his presence is nothing but danger. The more he stay here, the more he'll notice our act. Because I just can't leave Christine alone with you. Tugon niya. Hindi mo man napapansin, but your wife seems to be lonely. Hindi ko alam kung anong pinagsamahan niyo, but I think you're not giving her enough time. You even rush your vacation because of work. Paliwanag niya. Kapag patuloy mong gagawin yan, your wife will get tired of you. Hindi ako agad nakasagot. He certainly still has his keen eyes. Naintindihan naman niya, Lo. She knows I'm a very busy person and before marrying me, she accepted the fact that there will be times that I won't be able to stay by her side because of work. Pagdadahilan ko base sa script na pinagawa ko. Hindi niya palagi maintindihan. Punto nito bago umiling. Kung ganyan lang din naman ang ginagawa mo, paano pa kayo makakabuo niyan? Anya bago humigop ng kape. You know how excited I am to see my great-grandchild. Dagdag niya bago makahulog ang tumingin sa akin. I miss having kids run and play around the house. Lo, I don't think we can give you your great-grandchild anytime soon. My wife is not yet ready. Pagdadahilan ko. And please, stop mentioning to her dahil napipressure siya. Kung para sa'yo ay wala lang yun, parit is stressing her out. Baka maging rason pa yon para mas lalong madelay ang pagbubuntis niya. So, are you telling me that I am the reason why you couldn't get her pregnant? Ikaw nga itong walang sapat na oras para sa kanya. Depensa niya sa sarili niya. Seeing how unstable our relationship is, I don't think I can leave this house. Hindi ako mapapanatag. Giit niya. I will only go back to Europe kapag nakampante na ako. But right now, I couldn't just let you treat her this way. Napamura na lang ako sa aking isipan bago ako bumuga ng hangin. Fine. Do whatever you want. Inis kong sabi bago ako tumuloy sa kusina para magtimpla ng kape. I couldn't stop clenching my hands in frustration. I didn't know his stay would be dragged this long. I have underestimated him. I have to come up with a better plan to convince him. Dahil base sa mga salitang binibitawan niya, wala pa siyang nikatiting na balak na ibigay sa akin ng mana ko. Right after warming myself with a coffee, I decided to head back to my room to get dressed. Papasok na lang ako sa trabaho ng maaga kaysa may stress dito sa mansyon. Pagkapasok ko sa kwarto ay nadatnan ko si Christine na kakagising lang. Nagkatinginan kami pero agad siyang nag-iwas ng tingin. Good morning. Bati niya sa akin bago siya nagsimulang mag-ayos ng kama. Good morning.
Malamig kong tugon sa kanya bago ako dumiretso sa closet para kumuha ng damit. Uriel, aalis pala ako mamaya. Bigla niyang sabi sa akin. Magpapadala ako ng pera sa pamilya ko. Okay, tipid kong sagot. So, what's gonna come with you? Siguro ite-text ko si Logan kung available siya. Mabilis siyang sagot kaya natigilan ako. Agad na bumalik sa isipan ko ang mga sinabi ni Logan nang magbakasyon kami. He seems to be really serious when he told everyone that he wants to pursue Christine once his act is over. At ewan ko ba, bigla akong nairita nang maisip ko yun. Don't call him. Ako na lang sasama sa'yo. Sabi ko sa kanya bago ako lumingon para tingnan siya. I'll go with you. Ulit ko pa bago kinuha ang cellphone ko para tawagan ang sekretarya ko na i-clear ang schedule ko sa buong umaga. Sigurado ka? Tanong niya sa akin. Baka sa mukha niya ang pagkabigla. Hindi ko tuloy napigilan ang pagkunot ng noo ko. Why? Hindi mo ba gusto? Mabilis siyang umiling. Hindi naman sa ganon. Hindi lang ako sanay at isa pa. Alam ko naman na busy ka sa trabaho mo at nakakayari na naabala pa kita. Paliwanag niya. Ako na nga ang sasama, di ba? Tugon ko at hindi na itagong iniis sa boses ko. Nagsabi na nga ako na ako nang maghahatid sa kanya sa pupuntahan niya. So you better move and get dressed. Let's also make use of the time to bond with each other. We need to be a little closer since my grandfather thinks we're not in good terms. Dagdag ko bago huminga ng malalim dahil na-stress na naman ako. We need to work out in our relationship a little harder para mas kapag paniwala. Tumitig lang siya sa akin bago siya marahang tumango. Okay po. Tumango lang din ako at kumuha ng casual clothes. Simula ngayon, kapag may lakad ka ay sabihan mo ko. Don't call Logan anymore. Got it? Okay po. Good.